Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa 10K teaching allowance. Ayan, so ito pa nga rin po mga maestro ang mainit-init na usapin ngayon. Especially po ay malapit na, no? Malapit na ang pagbubukas ng school year 2026-2027. Ayan, isang linggo na lang mga maestro, no? Kasi ngayon po habang ginagawa natin itong video na to is May 30, Saturday ng gabi. Ayan, so halos isang linggo na lang ang antay natin at formal na pong mag-uumpisa ang ating pong school year 2026-2027. Of course, ngayong darating na linggo ay Brigada Eskwela. Ayan, so magpapalinis tayo ng mga classroom, magpapaganda tayo ng mga classroom natin. In preparation po sa atin pong pagbubukas ng pasukan. Ayan, so syempre, yung iba mga nakakausap natin ng mga kamaestro dyan ay kumbaga sa sisimplihan lang daw nila itong atin pong Brigada Eskwela, which is totoo naman, ang mahalaga naman dyan ay maging malinis, ayan, maging presentable, po ang atin pong classroom. Hindi naman ibig sabihin na pagandahin natin ng totaling bonggang-bonggang paganda, yung kumbaga sa colorful, kasi di ba wala naman na ngayong wala naman ngayong offline, ba yun, yung dati, yung pagandahan, di ba, yung may mga award pa, po mga maestro. Ayan, so ngayon naman po ay wala nang ganon, di ba mga kamaestro? Wala na tayong mga award sa pagandahan ng classroom. Ewan ko lang, ewan ko lang sa ibang mga SDO kung yun po ba ay ginagawa pa rin. Pero sa pagkakaalam ko po, sa pagkaintindi po natin, sa pagkakaunawa po natin, ay wala naman pong kasalukuyan pang DepEd order, na nag-uutos, para doon sa mga contest sa pagandahan ng classroom. Kasi nga ang pinapromote po natin ay simple lang, po mga maestro. Hindi naman natin kailangan gumastos lalo't na kung wala naman tayo mga stakeholder talaga na pupunta sa mga school natin, kasi hindi naman lahat ng school ay talagang maraming stakeholder, Marami pa rin tayong mga nakakausap ng mga teachers na talagang sariling bulsa pa rin ang ginagamit nila para mapaganda yung classroom, and sariling pamilya ang kanilang binibitbit sa school, sa mga classroom, para ayusin ang kanilang mga classroom, bitbit ang asawa, bitbit ang mga anak, at kung sino-sino pa mga kapamilya na binibitbit natin sa classroom para maging katulong sa pagpapaganda or sa paglilinis ng ating mga silid-aralan. Ayan. So, ang tanong ng mga kamaestro natin ngayon, kailan daw ba talaga ito pong release date nitong ating pong 10K teaching allowance? Ayan. So, ito po, meron po diyan pinalabas na memorandum, ang DepEd. Galing po yan kay Yusek Willie Cabral, Yusek Wilfredo E. Cabral, ang ating pong Undersecretary for Human Resource and Organizational Development and Infrastructure. Ayan. So ito po, ang subject po niyan ay advisory on the processing and payment of the fiscal year 2026 teaching allowance for public school teachers. Ayan. So ang tawag po niyan ngayon ay teaching allowance na, Hindi na po siya chalk allowance. Although, same lang din naman yan. Pero ang right term na po talaga is teaching allowance. So masanay na po tayo dapat doon, na from chalk allowance, naging cash allowance. So ngayon naman po ang pinakatawag na po dyan is teaching allowance amounting to 10,000 pesos. Yan po yung dating 5,000 na naging 7,000 at ngayon po ay 10,000 na po mga kamaestro. Actually, pangalawang taon na yata ito, Pangalawang taon na 10,000 ang ma-receive natin, na teaching allowance. Ayan, so nakalagay po dyan, DepEd Order number 005/2025 provides that the teaching allowance for public school teachers shall be granted not earlier than the official start of the school year. Ayan, so ibig sabihin, kung ang ating pong pasukan ay June 8, mga kamaestro, so possible na June 8 onwards, Nakalagay din po dito, sa paragraph 2. In consideration of the exigencies of service of the teaching workplace, implementing units of the department
with available cash allocations are authorized to process and release the 10,000 pesos teaching allowance to eligible teachers not earlier than June 8, 2026. Ayan, mga kamaestro, no? So, malinaw na po dyan. So, expected po natin na June 8 onwards ay start na po ang releasing ng ating pong teaching allowance. Ayan. So, syempre, baka may mga ibang SDO na naman na mauna. So, wala namang problema na po. Maganda nga mauna, di ba, mga kamaestro? And sana wala lang malilate. Ayan. Kasi alam naman natin, kailangan na kailangan natin yung teaching allowance na yan. Kasi yung iba ay nagagalaw din sa brigada eskwela eh. Kumbaga sa ano, ipinangungutang muna ng teachers yung pambrigada. Pautang muna 2,000, babayaran ko pagdating ng aming teaching allowance. Bakit nangutang si teacher? Papaganda ng kanyang classroom, papaayos ng kanyang classroom. Ano po mga kamaestro? Kumbaga itong teaching allowance na ito eh, ano, hindi naman talaga yan pambili ng mga gamit sa pagtuturo natin. Ano mo, minsan nagagalaw talaga yan sa brigada eskwela. Ano po? Ako guilty ako diyan. Ayan, so nagagalaw ko talaga yung teaching allowance na yan para lang makapag-ready tayo ng ating classroom. Ano po mga kamaestro? Then nakalagay po dito, ayan, hindi ko na rin lahat babasahin po yan, yung mga importanteng parts na lang. So, nakalagay din po dyan, the teaching allowance shall not be subject to income tax. Ibig sabihin ay buong-buo po natin makukuha yung atin pong 10,000 pesos na teaching allowance. Alright, so yun. Ano, hopefully po ay nasagot na po natin. Ayan. So, malinaw na po nakalagay dyan na not earlier than June 8, 2026 pagkat ang June 8 po yung unang araw ng pasukan natin for school year 2026-2027. Ayan, so sabi ko kanina, hopefully po ay maibigay ng tama, no? Kahit hindi man sobrang aga, at least sa tamang date ay maibigay. Ano po, June 8 ay maibigay po lahat. Kasi may mga balita rin tayo na may mga ibang mga schools, ano po, na talagang hindi na binibigyan ng mga school head ng pambili ng kanilang ink, ng kanilang typewriting kasi ang rason daw ng kanilang school head ay teaching allowance na po ang gagamitin para doon. Hindi na raw cover ng MOE. Ano po yung pambili po ng mga school supplies sa school. Well, sa pagkakalam po natin ay hindi naman po ganun totally. Ano. So, pwede pa rin naman pong kunin sa MOE. Ano po yung pambili po ng mga school supplies na pinamimigay po sa teachers. Pero may mga bali-balita po tayo na may mga school head na ganun daw po ang sinasabi na po mga kamaestro, no, na dahil may teaching allowance na hindi na sila kukuha ng pambili ng school supplies sa MOE. Ayan, so comment kayo dyan mga kamestro, may ganun ba kayo mga experiences sa school? Binibigyan pa rin po ba kayo ng mga school supplies ng inyong school head or hindi na? Ayan, so pwede nyo pong i-comment dyan sa comment section po natin para malaman po natin yung mga nangyayari din po sa inyong mga schools. Ayan, so comment nyo lang po kung binibigyan pa kayo ng school supplies or hindi na kayo binibigyan ng school supplies sapagkat yung teaching allowance na ang gagamitin ninyo na pambili ng inyong sarili mga school supplies. Ayan, so comment down below dyan mga kamestro para malaman po natin yung mga nangyayari sa buong Pilipinas, ano ba yung implementation sa inyo nung ganyang about sa school supplies. Ayan, yan ba talaga ay hindi na cover ng MOE? Ayan, so comment down below yan po sa atin pong comment section. Alright, so dito ko natapos itong ating video ngayon mga kamestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na in-upload natin. Katulad yung mga updates pa rin about sa teaching allowance and other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka. Always update ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!